Yo! What is good? Welcome back to Joshon Point mga pare. So ngayon, pag-uusapan natin yung mga drama na pwede mong makaharap or pwede mong ma-experience after ng SEX sa babae. Okay? At kung ano ang dapat mong gawin. Kaya ready ka na, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy shake ala kill, ako 10 toes down. So mga pre, kung nakikita ninyo, nandito na tayo sa bago nating office. Okay, so nakalipat na ako ng bahay. So ito dito na ako magko-content pare. Alright? So dito na rin ako magpa-podcast, pero titignan pa natin kung paano ko i-set up dito kasi medyo maliit lang tong office ko dito sa bago kong bahay, no? So pagkaka-assign pa natin yung mga ganung shiznit. Okay, so reminder lang pare, nung nire-record ko tong video na to, yung foreplay at seduce perfume natin is undergoing pa rin yung pagre-restock niya. Nasa production pa rin, medyo matatagalan lang. Pero baka next week pare, nandyan na yan. Okay? Pero yung climax natin pare, available pa sa mga shops natin. Okay? So, tara, pag-usapan natin to. So, may nag-send sa atin na follower-subscriber natin ng problema niya about sa naka-SEX niya na babae. Okay? And then medyo may mga problema siya. May mga problema siya. At maganda pag-usapan to pare kasi kung akala ninyo na pagka nabembang ninyo yung babae, yun na yun. Okay? Most of the time ganun. Okay? Walang problema. Pareho kayo na sarapan. Move on. Bahala na kayo kung anong gagawin ninyo sa relasyon ninyo. Okay? Pero merong mga instances pare na hindi lang puro sarap. May problema rin kasabay ang pagbembang sa babae. Okay, so yun ang pag-uusapan natin. Okay, so ito sabi niya bro, may nabembang ako na kaklasiko na single mom. So sa una parang ayaw niya sa akin. Pero simula nung nanood ako ng vids mo, marami ako natutunan, lalo na yung flirt, date, seduce. Okay, so marami na tayong success stories dito pare sa flirt, date, seduce. Okay, hindi ako mahilig magbigay ng numbers, no? Magbigay ng numbers kung ilan yung nagkaroon ng success stories dito, pero kung nanonood kayo ng mga videos ko pare, ang dami na nating tropang naging successful dito sa method na to. Hindi ko na kailangan ipagyabang sa inyo. Sila na mismo magkukwento sa inyo, no? Sila na magsasabi sa mga comment section na Boss Juice, ang galing totoo nga na effective yung ganun, no? Hindi ko na kailangan sabihin yan, sila na bahalang magkwento niyan sa inyo. So tapos sinubukan ko, ayun, gumana nga sa kanya. Siyempre, pure yung attraction niya sa akin kasi nagbabato siya ng mga compliment at body language na gusto niya talaga ako at gusto niya akong palaging katabi sa upuan. Okay? So yun ang yung flirt, date, seduce pare, isang effective talaga siya para malaman nyo din talaga na gusto kayo ng babae at para maging komportable yung babae na ipaalam niya sa'yo or iparamdam niya sa'yo na gusto niya kayo. Okay? Walang pilitan dito sa flirt, date, seduce. Pakita ko sa'yo yung gusto kita. Kung ayaw mo, okay, move on ako. Kung gusto mo, ilakad natin tong relasyon na to. Ganyan ang flirt, date, seduce para hindi ito yung pilitan, di ba? Liligawan mo tapos, di ba? Yung babae, ayaw naman sa'yo, pero ikaw, dahil nag-announce ka ng ligaw, tuloy-tuloy ka lang. Di ba? Mukha ka ng tanga. Di ba? So, hindi ganyan dito, pare. Hindi ganyan dito. Tapos, nung niyaya ko siya sumama sa akin, makipag-inuman, pumayag siya. Gumawa din siya ng paraan para malasing ko siya. Siya pa nga nagturo kung saang lounge-in ko siya dadalhin eh. O, di ba? So, dahil nga nagpa-flirt, date, seduce ka, nagiging komportable ngayon yung babae na ilabas yung kalandian niya sa'yo. Di ba? Pagka itong advantage natin kumpara sa traditional na ginagawa nila na panliligaw or mag-confess. Kasi, ang ginagawa mo, ikaw lang ang push ng push. Okay? Yung babae, hindi siya nagiging komportableng ilabas yung kung sino talaga siya sa'yo. No? Kasi masyadong formal eh. Masyadong formal, no? So, at the end of the day, maboboring siya sa setup nyo na ganun. Di ba? Friendzoning ka niya. Di ba? Unang-una, nandun na rin yung pag-amin mo. So, wala nang challenge doon, pare. So, ang problema ko naman ngayon, parang sinisisi niya lahat sa akin nang nangyari sa amin. Na kahit alam ko naman na ginusto niya din lahat yun. Di ba? So,
bakit? Paanong sisi yung ginagawa sa kanya, Brad? Sinisisi niya sa akin lahat ng pasa, chikinini, saka takot na mabuntis ko daw siya. Ito kasi pare, ito yung sinasabi ko sa inyo na yung kasagsagan ng pag sobrang kalasingan ninyo, di ba? Kasi sabi nga niya, nag-inom sila. Ginawa ko na ng video to na hanggat maaari, Brad, kung magiinom, drinking date kayo ng babae, yung saktong lasing lang. Okay, yung saktong lasing lang. Huwag yung sobrang lasing na parang magiging wild na kayo sa kama. Kasi may tendency nga na naging ganito kinabukasan. So yun yung pag-uusapan natin eh, di ba? Yung mga ganong klaseng senaryo. Hindi ko po siya pinilit na makipag-ano sa akin. Katunayan nga, nagtatawanan pa kami ng Malaviva Max yung pangyayari, di ba? So, pagkalasing ka talaga, wild kayo pareho eh. No, dahil komportable na yung babae sa'yo, pag nalasing yan, wild yan pare. No? Marami na tayong experience sa ganyan eh. No, mas nagiging wild sila pagkalasing. Pero ibang usapan na kasi pag kinabukasan. So, intense kasi yung labanan namin, coach. Kaya pati ako may mga pasa ng kagat din sa katawan, pati pisngi ko, boss. Pati pisngi ng boss, pisngi ng may kagat daw yung pisngi ng kanyang pare yung etlog niya, bro. Ganun ka grabe. Di ba? Well, ganyan talaga pag flirt date si Dus, bro. Babae kasi nagiging komportable sa'yo, ilalabas niya yung animal instinct niya sa'yo, Brad. Okay. Gusto ko lang naman sana malaman kung shit test pa rin ba to para matakpan yung kalandian niya at magmukha siyang malinis o sasabayan ko na lang yung trip niya, manghingi ako ng sorry sa nangyari pero back to bad boy pa rin. Total, nakuha ko naman yung gusto ko. Natatakot din kasi ako na baka bigla na lang akong ipademanda. Please help. Diba? So ito pare yung isa sa mga dilema ng after bembang na gusto natin pag-usapan dito pare. Kasi naintindihan ko yung takot ni tropa kasi ang dami ng story pare, no? Ang dami ng story na false accusation pare. False accusation na lalo na sa States, no? Na pagka nag-inuman sila, nagbengbang sila, may mga story niya pare, search nyo sa Google, na after nila mag-sex, no, willing yung babae na makipag-sex. Pero kinabukasan, nagsisisi siya or minsan may madalas pa niyan pare, sinusulsulan ng mga tropang babae. Kunyari, nagkwentuhan sila, ano nangyari? Ano nangyari sa inyo? Ito, may mga pasa akong sex, ganyan, nag-ano kami, tapos may mga pasa. May mga sulsul na tropa na biglang sasabihin, ay, gano'n ba? Ako, ano mo yan? Hindi pwedeng ganyan. Ito naman si babae, no? Dahil na pressure, yan, nagdedemanda kahit ginusto niya yung nangyari pero may pagka-wild lang yung ginawa nila, di ba? May nangyari yan, bro. Dinimanda niya, buti na lang may mga CCTV, no, na willing siyang sumama doon sa babae. Yung babae pa mismo yung aggressive doon sa video, di ba? Na doon sa habang nagiinuman sila. Yun, napawalang sala yung lalaki pero natanggal na siya sa school kung saan scholar siya. Okay, so yan yung mga issue eh, 'di ba? Yan yung mga issue na pwede ninyong kaharapin, no? Pero ano dapat ang gagawin mo para maiwasan 'tong mga ganito? Okay? So pare, number 1, no? Number 1 na pwede mong gawin after katulad ng scenario niya pare na may mga pasa daw siya, sinasabi na may mga pasa siya, no? Number 1 pare na dapat mong gawin is relax ka lang. Okay, relax ka lang. Laruin mo lang yung situation kung paano natin mag-handle ng babae. Ganun lang din, bro. Okay, huwag kang masyadong kakabahan. Laruin mo yung sitwasyon since willing naman siyang gawin yun, di ba? Ipaalala mo lang sa kanya. You have to relax and then ipaalala mo sa kanya yung mga ginawa ninyo. Okay, kunyari, I'm in this situation, no, sinabi niya, may chikinini ako dito tsaka may pangapasa ako, ano bang gagawin ko? Sabi ko, ganun ba? Ako din eh. Ako din, haha, no? Grabe yung ginawa mo sa akin din, pinagkakagat mo nga ako eh, ganito, ganyan. No? Nag-enjoy ka rin naman, di ba? Di ba? Nag-enjoy ka rin naman. Relax lang. No, paalala mo lang sa kanya na nag-enjoy kayo pareho. Okay, ganun lang yun. Kasi pagka nagpanik ka rin, bro, no? At nag-sorry ka bigla kang nagsusorry.
aminado ko may mali kang ginawa eh. Diba? Huwag niyong, again, pare, ganun pa rin. Kung paano tayo paano natin sila nakuha, ganun pa rin all throughout. Wag kang kakabahan, wag kang magpapanik. Di ba? Sabi nga natin, pag may feelings ka, wag kang aamin. Di ba? Pag sa mga ganito pare, wala ka namang ginawa, bakit ka magsusorry? Di ba? Ipaalala mo lang sa kanya yung mga kalokohang ginawa ninyo. For example, ganun nga. No ha, ako nga rin, pinagkakagat mo nga ako dito sa itlog ko, sa... Di ba? Tingnan mo yung mga chikinining nilagay mo sa akin, di ba? Eh, mas grabe ka pa nga sa akin eh, di ba? Yung mga ginawa mo, di ba? So, to be honest, sobrang nag-enjoy ako, no? I-ano mo lang siya, kumbaga parang i-gaslight mo na kasi mga babae emotional yan eh. No, minsan hindi talaga sila nag-iisip talaga. So, bilang ikaw lalaki, di ba? Ikaw mag-control ng sitwasyon, di ba? So, sabihin mo gano'n, no, nag-enjoy ako, sobra nag-enjoy ako. So, ang sabi pa niya dito, natatakot daw siyang pumasok sa school. Okay? Natakot daw siyang pumasok sa school yung babae. Ang takot daw siyang pumasok sa school dahil nga daw may mga pasasyo. So, nagpapanik talaga yung babae. No, nagpapanik yung babae. So, anong gagawin ko sa ganong sitwasyon? Di ba? Ganun ba? Natakot ka mang pumasok? Since okay tong girl na to, di ba? Nagpabenga sa'yo, ay sakyan mo yung trip niya. Di ba? Ay, ganun ba? Natakot ka ba? Wala yan. O ano gusto mo? Huwag tayo pumasok. Tara, kain na lang tayo ulit. Huwag tayo pumasok. O. Di ba? Parang inaano mo, dinedesescalate mo yung pagpapanik niya. Okay? So, ganun lang paglaro niya, pare. Lagi niyong tatandaan, no? Kahit sa anong sitwasyon, pare. No? Pag bad boy ka, dapat relax ka lang. Okay? So, pag ganun nagpapanik siya, ayaw kong pumasok. Hindi, tara, hindi. Ayaw mo pumasok. Sige, ako rin ayaw ko pumasok. Kasi may mga chikinini rin ako nilagay mo. Anong gagawin ko, di ba? So, ayaw ko rin pumasok. Tara, labas na lang tayo ulit. Kain na lang tayo. Skip na lang tayo ng class. Di ba? Ganun lang yun. Ganun lang ang paglalaro niyan, Brad. Okay, huwag kayo magpapanik. Now, that's the good scenario. Yun yung, kumbaga, best scenario na pwedeng mangyari. Okay? Now, what's the worst? What's the worst case scenario? Ito yung, yun na nga, no? Dahil nagpanik siya, nagpanik ka din, papunta na tayo sa demandahan, kumbaga. Ang wag na wag niyong gagawin, Brad, ang wag na wag niyong gagawin ay magbura ng conversation. Okay, yan ang magliligtas sa inyo, yan ang ebidensya ninyo, pare. Okay, yan ang ebidensya ninyo na willing siyang gawin yung mga pinagagawa ninyo. Okay? Wag na wag kayo magbubura, Brad. Okay, wag na wag kayo magbubura. Save the screenshots. Kung may mga sinesend siyang sa'yo, save all those. No? Tapos, when you're going out, no, with someone, lalo na mga nakakilala nyo lang, mga ka-one night stand ninyo, pare. Don't forget na mag-take ng videos, pictures. Okay, na nagsasaya kayo. Kahit huwag nyo nang i-post, huwag nyo nang i-story, basta meron lang kayong something to protect yourselves. Kasi, girls are like that eh. Lalo na yung mga, sabihin natin, mga may tililing talaga eh. No? Once na maimasmasan sila kung ano-anong gusto nilang gawin sa sobrang emotional nila, no? Gumagawa sila ng mga irrational, like ididemanda ka talaga kahit willing naman kayo pareho, di ba? So, to protect yourselves, pare, habang nagiinuman kayo, kunyari video, ganyan-ganyan kayo, tapos kahit huwag nyo na i-post, i-save nyo lang. I-save nyo lang. And then, after nyo magbenggahan, di ba? After nyo magbenggahan, huwag kang matutulog agad-agad. Okay, lalo na para ito, importante ito sa mga naka one night stand ninyo, mga first time ninyong kasex, yung hindi pa kayo official, hindi kayo mag-boyfriend, girlfriend. Importante ito. Okay? Huwag muna kayong matulog. Okay? Kasi pagka natulog ka, vulnerable ka, pare, sa mga pwedeng kadramahan na mangyari dito sa babae. So, huwag ka munang matulog. Pagkatapos nyo mag-sex, mag-video ka ulit. Sabihin mo, hindi ko naman ito po-post. Ito lang, smile lang tayo, video lang tayo. So ganyan. Kunyari nagjo-joke ka lang ito. Gawa mo lang ng na willing siya na, kunyari kausapin mo lang, hindi ko ito po-post. Kwento ko lang tayo. Kunyari, lasing ka, no? Masarap, di ba? Masarap. Oo, ganyan. No? Nag-enjoy ka ba? Ganon. To protect yourselves, mga pare. Okay, importante yan kasi mahirap na ngayon, bro. Mahirap na nila. Katulad ng sitwasyon niya,
Pag nag-escalate yun, patay ka. Okay? Mahirap kahit false accusations lang pare, sirang-sira ka talaga dyan. Okay? So, maiwasan ba natin yung mga ganong babae? Hindi. 'Di ba? Kasi hindi mo sila makikilala ang mga ganon-ganon, tagong-tago yung mga ganong ugali. Bibihira lang naman yung mga ganon, Brad, pero wala namang mawawala sa iyo kung iingatan mo yung sarili mo, meron kang mga something na to protect yourselves. Okay, pero para sa akin, hindi hahantong yun sa ganon kung ikaw bilang lalaki kaya mo mag-de-escalate. No, kaya mo mag-de-escalate. 'Di ba? So, and lalong-lalo na, no? Last but not the least, pare, pag lalabas kayo, mga one night stand ninyo, mga bebenggahin ninyo nang hindi nyo ka-relationship or kahit ka-relationship, mag-condom kayo. Okay? Mag-condom kayo, pare, to protect her and also to protect you. Diba? Kasi malay nyo, ka-one night stand nyo, may mga sakit pala yan. Mahirap na, no? Ang daming, tapos okay lang sakit, magagamot. Pero paano pag may nabuo? Di ba, Brad? Mas mahirap. Di ba, pare? Yung goal natin na maabot, yung gusto nating maabot na goal, alam mo yun, mahirapan tayong maabot. That's the reality, di ba? Once na magkana ka na, yung goal mo, although maabot mo pa rin siya kung may porsigido ka, pero matatagalan. Okay? So, kasi may gastos na eh. Yun, no? Pare, lahat ng mga issue ninyo sa buhay, masusolusyonan kung ikaw lalaki ka, relax ka. Okay? Relax ka, mag-isip ng plano. Okay? Huwag ka magpanik katulad nila. Kasi pag nagpanik ka, babae ka din. Di ba? Babae ka ba? Para magpanik? Hindi. Okay? So, marunong mag-de-escalate. So, yeah, that's it for me, pare. Don't forget to subscribe, no? Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Leave a comment down below kung ano masasabi ninyo. Okay? So, yeah, that's it for me. This is Josh on Point. See you next time. Boom. GFAB.